Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another segment ng vlog natin. So hindi ko sinabing another day, another travel vlog kasi this video is more on discussion. May mga gusto akong i-share sa inyo kasi ganito. Nalimpungatan tayo around 3:30 AM. Tapos hindi na ako nakatulog. And then, ongoing kasi yung Boracay vlogs natin. Tapos sabi ko, meron pa pala akong hindi nagawa. Meron pa pala tayong hindi na i-discuss during our Boracay. During our Boracay vlog. Tapos sabi ko, oh my God, kailangan ko pa rin siyang insekto Wait lang. Kailangan ko pa rin siyang gumawa ng content about it. And bago ko ipagpatuloy yung nangyari, huwag niyo munang pansinin guys kung nasan tayo. Nakikita ko yung sea of clouds. Ayan, nasa tuktok tayo ng bundok. Charot lang. Pero sa may sea of clouds, today, naisipan ko kasi isingit to kasi hindi ko nga siya nagawa sa Boracay, which is mag-discuss ng common scams sa Boracay. Plus, may i-share din ako sa inyo guys na napaginipan ko, which is parang ang sarap niyang i-share. So mamaya na yon, okay? And then, if ever makakita kayo ng mga vlogs natin na biglang, ay familiar yung ginawa ni Mark na yun yung pala yun na yun. But for now, wag muna natin sabihin para surprise. And syempre, habang nagdi-discuss ako, ang ganda ng view natin. Baka nasa Antipolo lang tayo, sa Tanay, ganyan. So again, dead muna. Tapos focus tayo dun sa i-discuss ko. Guys, ang sarap-sarap ng pakiramdam na ang dami nating na-meet sa Boracay. So isiningit ko lang to Ang dami nating na-meet sa Boracay and sobrang na-appreciate ko guys yung mga pag-approach nyo sa akin. Tapos nagpa-picture and yung mga sinasabing ang dami ko natulungan. Thank you so much. And sabi ko, sige, kailangan kong mag-vlog. Kailangan kong gawin to para pahabol. Malaman nyo na kung paano ako ka-grateful sa inyo guys, sa mga supporta ninyo. Tapos, sabi ko nga diba, kailangan natin pag-usapan kasi mga common scams dahil this coming Holy Week, alam ko napakarami nating mga kaibigan na pupunta ng Boracay. Mas okay na yung may alam kayo sa mga ganong patakaran o nangyayari kasi marami pa rin guys na nai-scam sa Boracay na hindi lang nag-viral o hindi lang na-i-share pero ako mismo, di ba? Alam niyo yan. Muntik ko nang ma-experience tapos may mga nag-share din ng mga experiences nila nung nandun ako sa Boracay. At saka may mga nababasa din ako sa mga groups na gano'n na nga. Siyempre, i-discuss natin yan isa-isa. And dun sa mga magbabiyahe guys, this coming Holy Week at sa mga iba pang public holidays, be patient. Yun yung tip ko sa inyo kasi sobrang haba niyan ng mga pila sa mga kailangan nyo pilahan sa airport, sa mga transportation, tapos sa mga water activities kung nasa Boracay kayo, sa mga kainan, sobrang daming tao kasi. So be patient, tapos be happy lang. Enjoy your vacation kasi karamihan sa mga friends natin guys na taga ibang bansa, magbabakasyon sa Pilipinas, pupunta ng Boracay. So enjoy guys, enjoy nyo yung moment kasi minsan lang tayo makapagbakasyon, alam ko yan. Okay? Tapos after this, magsha-shoutout ulit tayo. Bigay ko na yung parang pinakalaman ng content natin. So, di-discuss tayo ng Boracay scam, tapos magsha-shoutout tayo, and then ang pang-finale natin is yung napaginipan ko na gusto kong i-share. Alright, so huwag natin patagalin pa. Gusto ko kasi konti lang or hindi masyadong mahaba yung vlog natin. So nalista ko na siya para hindi ko makalimutan tsaka spontaneous yung discussion natin. O diba? Guys, ganoon na lang. Ito na naman ako. Sorry na, ako madaldal tayo. Basta kasi pag may naisip ako bigla, kailangan ko siyang sabihin. So ganito, parang na-feel ko yung ganito na every vlog kasi or every upload natin, hindi na siya real time. Like hindi siya like after 2 weeks na yon, minsan nga baka after 1 week yung mga shots na yon. Kasi may mga nagpapa-shoutout, diba? Libre lang ang mag-shoutout guys libre lang. Message nyo lang ako, sabihin nyo lang yung pangalan nyo, tsaka sabihin nyo kung taga saan kayo. At mas gusto ko guys, sabihin nyo pala, pag nagko-comment kayo, paki-comment nga guys sa video na to kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan yung video natin na nakakarating. Parang ang sarap lang kasi sa feeling na ay nakarating siya ng Amerika. Yung video natin na panood ng mga taga Canada, taga UK, taga Europe. Ang sarap sa feeling kaya paki-comment kung taga saan kayo Tsaka kung gusto niyo magpa-shoutout, ang bala ko na lang kapag may mga travel vlogs tayo like yung episodes, 'di ba? Sobrang dami. Magsisingit ako ulit doon. Tapos magsa-shoutouts tayo. Isang shoutouts tapos if ever meron pa ring mga nakalimutan ako na hindi ko na pwedeng balikan kasi yung lugar na yon, doon ko na lang i-discuss. Ganon. Yun yung naisip ko para naman magbigay tayo, parang magbigay tayo ng time, moment dun sa mga nakaka-appreciate sa atin. And syempre kayo yun. Alright? Guys, alam niyo naman 'di ba, nagre-reply ako sa mga comments ninyo. Nakipagkulitan ako sa mga nagcha-chat sa akin sa Messenger at sa Instagram. May mga nagsasabi kasi na magdagdag naman daw ako ng mga a day in a life video. So far kasi guys, parang wala pa ako dun sa nasa mindset ko na may gusto akong ma-reach
na number of followers or number of subscribers bago tayo mag-start ng A Day in a Life. Kasi parang iniisip ko, baka sabihin ng iba, anong pakialam namin sa buhay mo? Travel vlog ka, diba? Travel lang, mga ganon. Kaya sabi ko, saka na muna. Pero if ever naman, magdadagdag tayo ng paunti-unti para naman makilala nyo ako. And yun nga kasi, gusto ng mga karamihan sa inyo, gusto ko makilala pa. And guys, kung ano yung nakikita nyo sa akin sa camera, at saka for sure naman yung mga na-meet na natin along the way, nakita na kung paano talaga ako kumilos, paano ako magsalita. Same na same. Kung ano yung personality ko nakikita ninyo, ganoon na ganoon din ako. Kung paano ako magpatawa, kung paano ako magsalita, walang halong biro, walang halong kaplastikan, okay? So, syempre, doon tayo sa pagpapakatotoo lang. Gusto ko nagpapakatotoo kasi ayoko yung, alam mo yun, biglang makukulture shock yung iba na, ay, ganyan pala si ano, ang pangit pala ng ugali yung mga ganyan-ganyan. Ayoko nang ganun. Just be happy, diba? Let's be positive. Ang tanda-tanda natin, problemahin pa ba natin yung mga negative vibes na yan? Mga negative comments na yan, mga ganyan. Kasi meron. Okay, share ko na lang din ulit na so 99% guys, mga followers natin, mga friends natin na sumusuporta, thank you. At meron pa rin tayo kahit paano na 0.1% ng mga bashers. So syempre thankful ako kahit may bashers tayo kasi alam kong pinapanood nila tayo. And naisip ko rin guys na magkaroon ng parang isang video or isang content na para pasalamatan yung mga bashers. Ganon. Basta, hindi ako nagiging sarcastic pero gusto kong pasalamatan din kasi kahit papano may naitutulong sila sa atin. So syempre hindi natin muna pag-uusapan yon sa matter time na. And now, let's focus sa common scams sa Boracay. Alam niyo naman yan guys, diba? Every time na pupunta tayo sa mga lugar, basta biglang may naisip ako na, ano pala yung common scams dito? At least gusto ko kasi maging aware tayo pareho para hindi tayo ma-culture shock. Kasi alam niyo yan, naka-witness na ako, naka-experience pa ako, plus may mga nag-share na mga na-experience nila. So gusto ko rin i-share sa inyo para updated tayo lahat. At if ever na nakakutob na kayo na, ay wait, parang scam to alam niyo na yung gagawin. Okay, so sa Boracay, usong-uso din yun. And alam niyo naman yung nangyari sa atin, di ba? Yung about sa tricycle. Muntik na tayo scam pero at least nagawan ng paraan. So to be clear, again, doon sa part na yon. So yung sa tricycle, ang baba ko is sa Red Coco in Boracay, Station 2. Nung unang tanong ko sa kanya, akala ko nung una talaga 450. Tapos yung pinakinggan ko, tapos pinareview ko pa sa audio editor, 250. Tapos nung 250, tapos bilang 150, tapos bilang sinabihan niya ako na lipat ka na lang sir. So ibig sabihin, okay. Tapos yun, yun na yun. And nakamove on na tayo. So first scam na common sa Boracay is the overpriced or fake tours. So, ibig sabihin, meron mga lalapit sa inyo guys na mag-offer ng mga murang water activities, murang tour, pero ang ending, fake pala. Hindi sila legit or yung tinatawag nila na colorum. Paano nga ba natin malalaman kung colorum o hindi? First, lahat ng activities guys, o lahat ng kukuha ng water activities, dapat nire-register doon sa Station 1 or Station 3 na docking station. Doon kasi yung mga meet-up point. If ever hindi kayo dumating sa point na yon, tapos umalis na kayo agad or pumunta na kayo somewhere kung saan man yung activity or tour na in-offer sa inyo, that's colorum. Pwede pa rin silang magbigay ng water activities talaga. Yun nga lang, since hindi kayo registered, for sure, pag may nangyari sa inyo, wala kayong habol. Ganon. Tapos yung mga prices kasi ng mga water activities guys, lahat standard. Depende na lang kung yung kilala yung tour guide is bibigyan kayo ng discount. Depende na rin syempre sa number of heads. Ganon siya. Tapos meron din kayong mapapansin dyan na sunod ng sunod sa inyo, kahit nasa beachfront or mga naghihintay sa labas ng hotel ninyo. If ever din naman na nainganyo kayo kasi ayang mura, make sure na hanapan nyo sila ng permit or ID. Meron yun guys, dapat updated. Okay? If ever naman na may sumusunod sa inyo, nakukulitan na kayo, hinahabol kayo, ayaw kayo tigilan, guys, sa along Boracay Beach o kahit saan, maraming rumoronda na police. If ever nakulitan kayo or feeling nyo off na yung nangyayari, magsumbong kayo. Ireklamo nyo. Okay? Wala kang magre-reklamo kaysa naman hayaan nyo yung ganung gawain. Mas maraming mabibiktima. Hi! Ayan. So next guys is the tricycle overcharging. Super common. I mean, well kasi pagdating nyo ng Boracay Island, doon sa mga tricycle na, meron silang parang tariff doon na parang malaking tarpaulin na nakalagay kung magkano yung additional every kilometer. Parang ganun, may kilometer kasi na basta ang standard kapag magpapa-service kayo ng private trike going to Station 3, Station 2, ang minimum niyan is 150 pesos. I'm not sure kung hanggang ilan yung maximum capacity ng e-trike ka. Siguro dalawa, lalo na kung marami kayong luggage or hanggang tatlo. Pero ganun, 150 siya hanggang Station 2. Pwedeng mag-range ng 150 to 200 kapag hanggang Station 1. Pero yun nga,
mas okay na dapat alam nyo kung magkano yung pamasahe talaga. Kasi nga katulad sa scenario or na experience ko, unang signal sa akin 250. What if kung first time ko? Diba? So, ibig sabihin, go, edi tiba-tiba si kuya. At saka marami namang guide, maraming tricycle driver doon, guys. Napansin ko lang, pag tinanong nyo yung mga tricycle driver doon, ay ito pala yung hindi ko na-share. Tama, buti na lang, sakto. Nung itong dating ko, itong Boracay journey natin, nagtanong ako sa isang tricycle driver din. Pero hindi siya yung sinakyan ko. Nagtanong ako, guys, kung magkano hanggang Station 1. Hindi niya ako sinagot. Tapos tinuro niya, tanong mo na lang dun sa driver mo. Ano ba ibig sabihin nun? Pwede magbago. Like baka sabihin niya 150 tapos iba yung singilin sa akin. O diba? So ganun guys, at least na malalaman nyo ngayon na 150 yung minimum. Make sure na lang guys na kapag gusto nyo mag-private tricycle, bago kayo sumakay, tanungin nyo muna kung magkano. Bago kayo sumakay tanungin nyo magkasundo muna kayo kung magkano, and then saka kayo sumakay pag okay na. Basta ganun, ranges from 150 to 200. Kasi yung binayaran ko going to Station 1 sa Astoria is 200 pesos, which is okay na sa akin yun. Tapos binigyan ko pa nga si kuya ng tip kasi nakapagkwentuhan kami habang nasa biyahe. Natuwa naman kasi ako sa kanya. Ito pa, may options din naman kayo guys, lalo na kung may hand carry lang kayo, wala kayong mga luggage. May options naman kayo, mag-public na lang na e-trike. Doon din mismo na pwede nyo sakyan 15 to 20 pesos lang ang pamasahe per person, lalo na kung wala kayong luggage Kung hand carry lang, carry nyo na yun. Kasi ako palagi akong may luggage dahil nga may laptop akong dala, meron akong mga cameras, marami akong mga paraphernalias. Kaya kailangan ko ng luggage. So yun pa. And then, if ever naman kunyari sa D-Mall na kayo, ang haba ng discussion, di ba? About sa tricycle na yan kunyari sa D-Mall kayo, gusto nyo pumunta, or kunyari lumabas na kayo ng accommodation na sa highway na kayo, sa main road, gusto nyo pumunta kunyari sa Jasper, sa D-Mall, or sa ibang pang lugar, kung gusto nyo lang makamura, make sure na sasakyan nyo is yung public e-trike, which is, makikita nyo naman may mga sakay, 15 pesos lang yun guys. Pero if ever may huminto sa inyo na walang sakay guys, tapos sinabi nyo kung saan kayo pupunta, you need to be clear kung private ba siya or public. Kasi baka naman biglang kunyari, kuya dito kami sa D-Mall, tapos 3 kayo, baka biglang expect din ni kuya personal nyo siyang kinuha, like private e-trike. Syempre magkano yun? 100 to 150. Yun kasi yung minimum, di ba? So make sure na alam nyo, aware kayo at clear na, kuya 15 pesos lang, di ba, ang pamasahe, o kaya sakyan nyo na lang yung mga sakay na. Ganun Ayan, di ako nagkulang. Ay, nakikita nyo yung mga mga staff, baka magka-idea kayo nasan tayo. Okay, next guys. Ayan, may mga upuan na. Thank you. Yan. Di ba? Alay. Yun lang. Ay, para mas okay pang nakatayo. Wait lang Ay, okay pang nakatayo. Sige, tayo na lang tayo. Kasi kakain lang din natin. O, diba? Ang dami ko nasabi sa tricycle. Kasi guys, okay lang din naman sa kanila. Basta both parties aware kung private or hindi. Yun lang naman yun. Para hindi kayo magoyo. Kasi baka bilang pagbaba nyo, Sir 200, mga ganyan, Okay? Alright, next guys is yung mga currency exchange scam. Actually, nangyayari dito sa ibang bansa. Sa mga kaibigan natin dyan na galing pang ibang bansa, yung mga dollars ba yung pera na papapalitan into peso, make sure na lang na makipag-transact kayo sa mga legit or sabihin natin yung common area sa Boracay na may mga money changer, which is sa D-Mall. Nagkalat yun sa D-Mall. I think parang 2 ata money changer. Huwag kayo dun sa mga off na sulok-sulok na mga money changer. Ang mga currency exchange scam na nangyayari is yung, kunwari, nagpapalit kayo ng dollar into peso or sabihin natin kahit ibang currency kasi legit guys na nangyayari ito sa ibang bansa. So yung total kunyari na pinapalitan nyo is 10,000 pesos. So syempre bibilangan nila yan. Tendency bibilangan nila sa harap nyo. 10 hanggang sa pagbigay sa inyo, since parang in-emphasize nila na binibilang nila, so isipin nyo, okay, 10,000. May mga nangyayari kasi na hindi nyo na binibilang ulit, diba? Pero guys, once na binilang nyo siya or nakauwi na kayo, good luck. Bawas yan ng 2,000 pesos, mga ganon. Kasi ang ginagawa nila, pagbilang, 10,000, di ba ganun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos gagano pa nila, di ba? Then, maglalaglag sila ng bill dun sa harap lang nila. Tapos, syempre, ang tendency, di ba? Ilalagay nyo na sa wallet niyo. Tapos, ayun. And ang ending pa niyan, guys, if ever mismong binilang nyo siya ulit, tapos sabihin nyo na 9,000, kayo papalabasin na madaya. Kasi, dun pa lang sasabihin niya na, di ba? 10,000 binilang ko, nakita mo naman. Bakit tinago mo? Ganon. So make sure na lang na pag-abot mismo sa inyo, wait, bibilangin ko. 1, 2, 3.
Perfect. Then, may mga scenario din na nabasa ko or nakita na ganon. Nung binilang, nung binilang guys, sa ano to ata? Sa Bali, Indonesia. Nung binilang yung pera, like ganon, yung scenario na pagbilang nung nasa counter, binilang agad ng turista. Agad-agad na lamang kulang. Sabi niya, wait. Ay, nalaglag. Ganon. So, nalaglag daw kunwari. O, edi huli siya. So, ganun guys mag-ano na lang kayo, makipag-transact kayo sa mga legit, dun sa mga talagang katabi ng bangko, katabi ng mga establishments, basta wag sa mga feeling nyo off yung itsura ng lugar. Ganyan. Same goes guys sa mga ATMs. Alam nyo naman yan na maraming nadadaya sa mga ATMs, okay? Kahit sabihin natin na sobrang safe ng lugar, basta yung ATMs guys, like nasa madilim na lugar, wag na kayo mag-withdraw. Doon na lang kayo sa mga pinupunta ng turista talaga. Or kung marami kayong nakitang mga turista nag-withdraw o kaya sa katabi ng mga bangko, kasi sa Boracay may BPI, may Metrobank, may RCBC ako nakita. Ayun, doon na lang kayo. Tapos sa mga guards, ayan, wag kayo doon sa mga off na lugar na feeling nyo baka any moment may bilang pumasok sa mismo sa ATM booth, di ba? May mga ganon. And then make sure na lang na may kasama rin kayo pag magwi-withdraw kayo. Kasi kayo syempre karamihan sa mga kaibigan natin magbabakasyon from ibang bansa. So to para sa inyo. Alright, so next one guys is the bar or drink scam. Yung mga bar guys na mag-o-offer kunwari ng mga free drinks, ganyan, magstay ka lang, tapos biglang yun pala may bayad. Sabi ko nga sa inyo guys, lahat ng libre may catch. Meron din naman kunwari pag tumikim kayo ng free drinks nila, biglang parang mandatory na kailangan yung bumili sa shop nila, ganon. Hindi ko sure kung merong ganyan sa Boracay kasi karamihan naman sa mga bars natin kilala. Bar sa Boracay kilala, di ba? Lalo na pag drinks kasi at maano yung tiyan ninyo, guys. Maarte yung tiyan ninyo. Huwag na lang kayo uminom ng mga libreng drinks. Okay? Tapos ito pa, may mga bar guys na kunwari, sige, ito po yung price ng mga beer. Tapos biglang pag nalasing na kayo, makikita nyo ang laki ng bill ninyo. Nangyayari yung guys kasi may mga bar na initially ang ipapakita sa inyo yung original na price. Meron silang ibang price list guys kapag lasing na. Yung mga turista, nangyayari yun. Tapos make sure na lang na alam nyo kung magkano yung kinakain nyo, magkano yung iniinom nyo. Minsan kasi ganoon naman tayo, diba? Lalo na kung mga budget traveler dyan na kada kain or kada gastos nililista nyo, picturean nyo na lang yung menu, picturean nyo kung ano yung kinain nyo para at least hindi kayo magoyo. Pero wag naman yung papakalasing, lalo na kayo mag-isa kayo guys ha. Kahit saan to. Okay? May mga nababalitaan na tayo, alam niyo yan, na kung saan na lang natatagpuan kasi nakainom. Hindi lang dito sa atin sa Boracay ha. Meron din sa ibang lugar. Tapos meron din sa Cambodia ba yun or sa Laos, yung nalason kasi yung drinks na ininom nila may methanol content. So ganon. Wag na lang. And ito pa sa mga kababaihan dyan, nasabi ko na to nung nasa Boracay tayo, na wag kayong sasama kung kani-kanino. Tapos if ever na magbabar kayo, okay lang din naman mag-enjoy. Make sure lang na may nakakaalam kung nasan kayo. Kahit mag-water activities kayo guys, make sure na may nakakaalam sa inyo. Make sure din na kapag nagbabar kayo at gusto yung syempre meeting new friends, meeting new people, if ever may mag-offer sa inyo ng libreng drinks, like kung may nakakilala sa inyo, may nagkagusto sa inyo, ganyan, wag nyong iinumin. At saka pag may drinks kayo, lalo na mag-isa rin kayo, wag nyong iiwan. Kunyari magsi-CR lang kayo, tapos babalikan nyo. Even kahit mga friends nyo guys, kasama ninyo, wag. Okay? Wag nyo nang inumin. Kasi hindi natin alam mo yan, masyado tayong sa sobrang dami nangyayari sa mundo natin. At least kahit pa paano, di ba nagkakaroon tayo ng ideya? Hindi naman sa pagiging OA, sa pagiging, alam niyo yun, umiiwas lang tayo sa, di ba nga sabi natin, it's better to be safe than sorry, di ba? Ganon. Kasi possible baka may ilagay dyan na makatulog kayo. Kasi may mga nangyayari din ganun guys. May mga vlogger na nabugbog bar na na iniwan nyo yung drinks niya. Paggising niya, nasa ibang lugar na siya, bugbog sarado. May ganon. Okay, masarap pa rin mag-enjoy guys. Masarap, basta at least alam nyo, may limit pa rin, okay? May limit pa rin yan. Next is wait lang may sinulat pala ako dito na sobrang related sa nangyari sa atin. Sana share ko na rin yung timeshare or resort promotions. Ito yung mga nag-o-offer ng mga free something tapos may catch na kailangan yung makinig sa kanilang presentation and whatsoever, makinig sa kanilang mga i-offer, ganyan, regardless kung kumagat kayo or hindi. So ito naman, hindi man ako against sa Astoria sa Boracay. Against ako doon sa pinaka sales
department, kung sino may nagpakulo nung or nagpakana nung pakikipag-tie up kay Boteju. Yun yung kasi nangyari sa akin, di ba? Na pinaasa ako na nananalo ako, tapos nakinig ako, naglaan ako ng oras, timeshare, tapos ang ending, ipapa-approve pa daw hanggang sa nawala na ng parang bula sila, hindi na sila makontak. So yun, doon ako na-i-imbay. Gusto ko ilagay yung number dito eh. I-imbay ako sa lalaki at babae na yun na parang may position pa ata. Nako, imbay ako doon. Astoria ha, paki-imbestagahan yan. That was, I'm not sure kung last year or last year. Basta ganun, nakipag-tie up kayo kay Boteju sa SM North. Tapos kunwari nanalo, ilang beses nyo pa ako kinulit kasi wala akong time. Nung nagkaroon ako ng time at nag-agree ako, ay nako. Actually, na-excite kasi ako noon dahil pupunta sana akong Puerto Princesa na hindi na natuloy. Akala ko may libreng, ay nako talaga. So yun, I'm not sure kung nag-o-offer pa rin sila sa mga friends natin na hindi aware. So may lalapit sa inyo na mag-o-offer ng mga free lunch or free dinner. Makikinig lang kayo sa presentation. Hindi naman siya scam guys, kasi nasa sa inyo pa rin yun. Kayo magde-decide kung gusto nyo bumili ng property or magpa-member. Ganon, okay? Astoria. Next guys is yung mga broken jet ski equipment damage scam. Hindi lang sa jet ski, kundi pati na rin sa motor, pati na rin sa sasakyan. If ever guys na magre-rent kayo ng mga ganyan, lalo na sa jet ski, sige focus tayo sa jet ski kasi sa Boracay meron. Make sure na videohan ninyo, i-document nyo yung itsura talaga nung jet ski. Picturean nyo lahat ng sulok. If ever may makita kayong konting gasgas, picturean nyo para documented. At saka may proof kayo na may gasgas siya bago nyo pa hiniram. Kasi ang common scams ng jet ski ay pagbalik ninyo, alam na nila may sira yon, tapos kunyari nakita nila na hindi nyo naman pinipicturean or binivideohan. Ay nako, gaday. Maninigal talaga sila, sasabihin nila na kayo nakasira. Ay nako, nangyayari to guys madalas sa Thailand. Marami nag-viral na nakikipag-away talaga. Tapos sasabihin nila na hindi insured yung jet ski. Hanggang sa may tawaging police, mga ganyan. Hindi ko lang alam kung may nangyayaring ganito sa Pilipinas. Pero at least alam nyo na, di ba? And ganun din sa pag-rent ng mga motor guys. Katulad ko nung nag-renta tayo ng motor sa Chiang Mai, Thailand, binidyohan pa talaga, which is okay naman. Tapos ganun din, pag mag-rent ka ng sasakyan, tapos kayo magiging driver, syempre, videohan nyo. Okay. And add ko na lang din about sa mga accommodation. Marami kasi guys sa group sa Facebook, lalo na kung itatype nyo yung Boracay at kahit saan pang domestic destination sa atin. Do not transact guys, lalo na kung manghihingi agad sila ng down payment, okay? Kasi uso talagang scam ng mga accommodation. Kunyari, meron pang pinapackage sa water activities, sa mga transfer, tapos ang ending, scammer. Kasi guys, ang likes sa Facebook, kahit sa ang platform, sa Instagram, ang followers, kahit yung mga reviews na yan guys, nadadaya, nabibili. Kahit yung sa YouTube, mga subscribers guys, mga likes, mga views, nabibili lahat yon. Nadadaya yon. Kaya if ever na may mga pages kayo na gustong legit check or mga ganon, pwede naman. Pwede nyong i-screenshot tapos i-post nyo dun sa group. Pero huwag kayong maniniwala agad-agad. Lalo na kung maraming likes, maraming followers, nadadaya yon. So ganito gawin nyo. Okay lang naman talaga maghanap ng mga budget accommodation, wala namang problema. But if biglang nang hingi ng down payment kasi kesyo kailangan i-book, kailangan i-reserve ahead of time, ang technique lang dyan guys, kailangan mag-video call kayo. Ganon. Ang video call, dapat siya, yung ID niya, yung pangalan niya, plus yung profile pic niya or profile page niya sa Facebook is pangalan niya rin. Pero pag iba-iba lahat yan, kaya sabihin mong may sinesend na ID, may sinesend na ganito, wag nyong subukan. Magugoyo kayo, mabubuang kayo guys talaga. Okay, so manghihingi ng 50% down payment, video call, tapos i-record nyo. Ganun lang naman. Basta huwag kayo makikipagtransact kasi marami yan guys nangyayari. Nag-share ng mga, hindi lang sa Boracay, sa ibang group sa Facebook, sa Hong Kong, sa Taiwan, marami nagugoyo. Guys, 2025 na, dapat mas marami tayong alam kaysa sa kanila para matigil na yung pag-i-scam nila. Okay, so that's really it. Wait. Ito pa pala, i-share ko lang kasi na-share ko siya sa isa nating vlog sa Boracay. Yung about sa henna tattoo stain. So hindi ko alam guys kung scam siya or modus.
Kasi may nag-share, di ba? Tapos sinare ko lang din sa inyo. Pero hindi na natin babanggitin guys yung pangalan ng resort. Pero kilala siya eh. Pero hindi ko na babanggitin ha. Kasi baka biglang makutin ko tayo na pinapakalat ni ganito na ni Mark Paragas na ganito daw kayo. Ganyan. Sinashare ko lang naman kung ano yung na-share. Okay? So regardless actually kung totoo man o hindi, possible mangyari. Kasi guys, lahat ng resort, basta nasa beach destination kayo, may mga rules yan, may mga policies na bawal talaga. Kapag may mga henna tattoo kayo, bawal talaga ma-stain kasi sobrang hirap niyang tanggalin sa mga beddings niyo. So ang price pa niyan is napaka mahal. Share ko lang ulit kung ano yung nangyari. Baka first time yung napanood tong video natin. May isang grupo na mag-check out na and naghahabol sila ng flight kasi baka malate sila. Ang ugali kasi ng mga hotel accommodation, pag pa-check out na kayo, may papadala sila mga staff sa room niyo para i-check, i-double check lahat kung baka may inuwi kayo, may kulang o may nabasag o may nasira. So nangyari, biglang nung check ng staff, pero daw nakitang stain ng henna tattoo doon sa beddings. Pero guys, nung pinakita niyo yung picture, pinakita niyo yung picture, parang luma na yung stain ng henna tattoo, naninilaw na. So alam mo yun, parang doon pa lang, baka nga modus. Tapos ito pa, signal sila, unang signal sa kanila guys, 28,000 pesos. Hindi ka ba magugula? 28,000. Ang nangyari, kino-corner sila. Kung parang ayaw silang paalisin talaga. Tinatakot pa sila na police ganyan, ang papadala tayo ng police or sa barangay tayo mag-usap. Ang iniisip ng mga grupo na to, grupo yata sila, ang iniisip nila, malilate na sila, kailangan nilang makahabol sa flight nila. So parang alam niyo yun, pag pinagtagpi-tagpi mo, parang okay, so may chance ka ng modus kasi kino-corner na sila para mapilit silang magbayad. Hanggang sa sila, negotiate. Ang ending, nagbayad sila ng 19,000. So from 28,000, 19,000 daw. Okay? Daw to ha, share ko lang ulit. Tapos yun, hanggang sa wala silang choice kasi nga naghahabol sila ng flight, nagbayad na lang sila. And nag-share siya ng experience niya na yun. Tapos syempre yung mga tao na curious kung ano yung resort, sinabi niya rin daw yung resort. Nasabi ko naman dun sa mga nagtanong, pero hindi ko na sasabihin ulit. Okay. So yun lang guys. Basta sabi ko sa inyo, kahit saan kayo pumunta, mas okay niyo may alam. Pag kinutuban na kayo, when in doubt, do not transact na, do not engage. Okay? Tapos maraming mamimilit sa inyo guys about mga water activities. Sabihin nyo wala or ayaw nyo talaga, ganyan. Tapos let me check kung ano pa yung pwede kong isingit. Alright, so bago tayo pumunta dun sa napag-inipan ko, magsha-shoutout muna tayo. Ito guys, sa mga isa-shoutout ko, pahabol lang to ha. If ever napanood to nung iba, napanood nyo to guys, tapos gusto nyo magpa-shoutout, hindi ko na siya kayang ihabol sa Boracay natin ha. Sa ibang travel vlog na lang natin, sa ibang destination. Okay po? Okay po. So ito, sige, wait lang. So ang gagawin natin, shoutout natin itong mga to na pahabol. Gusto ko rin i-shoutout actually. Tapos babasahin ko na lang yung mga message. Guys, ganito na lang. Pag magpapa-shoutout tayo, babasahin ko yung message ninyo. Ganon, kasi nakakatuwa. Nakakataba ng puso. Para at least, naririnig din ng iba. Naririnig ng ibang nating kaibigan na, alam niyo yan, mga nagbibigay din ng mga magagandang comment. Minsan nga meron pang nagmo-motivate sa akin. Lalo na ako na-inspired ako masyado. Ganyan. Okay. First guys is, let's shout out kay Ara Nabong. Sabi niya, we love you Mark, kahit nung first time kita napanood dahil sa asawa ko, alam kong totoong tao ka. Oh my God, thank you so much. Salamat sa pagmamahal mo sa aming mga subscribers. Guys, I love you talaga. Sobra. Saan man tayo makarating, kasama ko kayo. Umangat tayo ng umangat, kasama ko kayo. At hindi ko kayo makakalimutan. Kaya sobrang thankful ako pag ina-approach nyo ako. Yun. Kahit isang vlog lang nga lang napanood nyo guys, tapos nakilala nyo ako, wala akong wala akong paki doon. Basta in-approach nyo ako, nakilala nyo ako, sobrang saya ko na. Tapos sabi niya is sana magawi ka din sa Edmonton, Canada. O diba? Taga Canada. Yun yung gusto ko. Kino-comment ko taga saan kayo. Kahit taga Philippines okay lang naman. Kahit sa lugar sa Pilipinas. Malay nyo kasi diba, pumunta tayo sa ibang mga destinations sa Philippines. At least alam ko may nakakilala sa akin. O diba? More power and God bless. Thank you po Miss Ara Nabong. And thank you sa panonood. And regards na rin kasi nakikita ko parang family mo ata yung kasama mo sa picture. Thank you so much regards sa'yo and regards na rin sa family mo. Ingat po kayo, sana makapag-travel kayo soon or makapagbakasyon kayo dito sa Pilipinas. Dito, wala tayo sa Pilipinas. Oh my God, sabi ko. Hindi, sige. Para naman abangan nyo. So yun, thank you po and sana makapag-bakasyon kayo sa Pilipinas and hope to see you. Ingat po kayo palagi and God bless. Thank you po again sa panonood. Alright, another one guys sa YouTube kay John
R. Hayan Beleza. Sabi niya pa shoutout po idol sa next video niyo po. Thank you Sir Mark. Sana sa September balik ka ulit. September kami nandyan. Hindi ko na sasabihin yung specific data. Balik kami dyan ng family. And ayun, unfortunately wala. Pero shoutout sa'yo at sa family mo. Regards na rin sa family mo. Basta enjoy your Boracay trip. Marami kayong magagawa sa Boracay at napakaganda ng Boracay. Sana lang maging maganda yung panahon ng September. Be positive lang. Umulan o umaraw, go lang. Hindi kita tinatakot ha. Umulan, umaraw, enjoy nyo lang. And syempre I hope to see you soon. Kahit hindi sa Boracay, diba? Sa ibang lugar. Ayun. Thank you so much again sa panonood. And God bless po, pati na rin sa family mo. And guys, another one sa YouTube. Shout out kay Aga Morada. And sabi niya dito, salamat sa mga kwento mo Mark. Bless you more. Pa-shout out din po sana next time. Watching with my hubby, June Morada here in Abu Dhabi. O diba, Abu Dhabi. Sana ma-meet ka namin. Continue to spread positive vibes. Thank you so much sa panonood sa mga vlogs natin. Shout out kay Aga Morada. And syempre sa hubby niya na si June Morada, all the way from Abu Dhabi. Thank you so much. Maraming nagko-comment sa akin na sana makapunta daw ako sa Canada, makapunta ako sa Europe. Basta guys, yung mga visa country hindi pa natin kaya. At saka kinakatamaran ko pang mag-process ng mga visa or mga documents para sa visa application. Pero who knows? Let's manifest natin yan. Let's claim it. And malay nyo, diba? Sooner or later nandiyan na ako sa mga bansa ninyo. And shoutout again. Thank you po sa panonood. Enjoy life. And sana ma-meet ko rin kayo talaga kahit dito sa Pilipinas. Okay? God bless po. Wait lang may mga nababasa kasi ako na parang nagiging emotional na naman tayo. Gaganda kasi guys ng mga comments niyo, especially dun pala. Ayun, yun pala guys. Wait lang po sa sa shoutout. Thank you so much pala guys sa mga nagko-comment sa akin right after nating mag-post yung first day natin sa Movenpick. Thank you so much ha. Kasi umiyak ang person. Nakakataba ng puso yung grabing support na pinakita nyo sa akin, pinaramdam ninyo. Hindi ko man kayo may isa-isa, basta lahat kayo guys, lahat na nag-message sa akin, lahat ng comments, lahat ng nakakulitan ko sa Facebook at saka sa Instagram. Thank you so much. Hindi ako iyak for today's video, pero sobrang na-appreciate ko yung pinakita nyo support at nagkaroon ako ng energy lalo, like na-motivate ako, na-inspired ako, ganun, na itutuloy natin to para makilala nyo pa ako lalo at makita ko rin kayo syempre in person. Thank you so much po. Okay, going back sa shout out. Guys, shout out sa Daus family and Yuhas family. Ayan. Shout out po sa inyo. Ayan, galing kay J-Lance here. Ayun yung username niya sa YouTube. Sabi niya, "Hi Mark, silent viewer here from USA." O diba? Pa-shout out naman, punta kami ng family ko sa Philippines and we are scheduled to go to Boracay. Dun sa week na nandun din kami. Oh my God. Hope to see you there. Love your vlogs by the way. Take care always. Yeah, message mo ako like a week before ng flight niyo. Though kasi may mga nagpaplano na ako ng mga vlogs ko, itinerary, para at least magbigay ako ng time para sa inyo. Okay? Shoutout again sa Daos family and US family. Hope to see you soon guys. Ingat kayo palagi, ingat kayo dyan, and God bless. Ayan, I'm super excited. For sure may enjoy nyo ang Boracay. Enjoy natin pare-pareho since pareho naman tayong nandun nung time na yun. And guys, na ulit yung Sea of Clouds, kumakalat ulit siya. Pakita ko lang sa inyo para bahala kayo mag-isip kung nasan tayo. Basta hindi ko sasabihin kung nasan tayo ha. So ayun, I think we are, hindi, shoutout pa pala sorry. Okay, so syempre may mga isa-shoutout din tayo pahabol. Ayan, shoutout kay Christian Mojica. Ayan sige, one time mag-zumba ako sa sala mo. Ayan, shoutout sa'yo. And syempre makikita rin tayo soon. Pero ang dami kasing ganap. Mas marami pa yung time ko sa labas kaysa sa bahay. Basta kakain tayo sa ihawan ng tito mo. Don't worry. And guys, shout out din kay John Jonantes 7085 sa YouTube. Sabi niya dito, Mark, thank you so much po, shout out naman. Thank you rin sa panonood and ingat ka palagi God bless. Sana ma-enjoy mo palagi yung mga vlogs natin. And guys, shout out din kay Donna NJ from New Zealand. Sabi niya, Sir Mark, congratulations. Thank you for bringing positivity, laughter and kindness to the people around you. Thank you so much kasi at least napapansin niyo yung mga ganong bagay, di ba? Basta nagpapakatotoo lang tayo. I just want
to share talaga. Gusto ko mag-enjoy lang tayo pare-pareho. Sabi niya, may God bless you always and you as well po, and more travels to come. My husband and I are always looking forward to watch your vlogs. We learn a lot of tips and information, especially yung Boracay vlogs niyo. Punta din po kami sa Boracay this coming May. Oh my God! More happy vlogs to come. And again, from Donna and Jay from New Zealand. Shoutout po sa inyo. I'm hoping na ma-meet ko kayo kahit sa ibang lugar. And malay nyo, dyan sa New Zealand, dream destination ko yan. Isa sa mga dream destination ko. Pero again, again and again, tamad ako sa visa application. At saka hindi pa natin kaya. Okay, pag medyo kaya na, why not, diba? Enjoy po kayo. And I hope ma-enjoy nyo yung Boracay. Sobrang daming pwedeng gawin sa Boracay. Pag may question lang kayo, gusto nyo malaman, tanong nyo lang ako. And enjoy life po. And hope to see you soon. Ingat po kayo palagi. And God bless. Next guys is shout out kay Pobreng Gala sa Facebook to. Sabi niya, thanks idol, ingat po palagi sa travel. And shout out Magkawas family, ayan, from San Pablo City, Laguna. Taga San Pablo lang din ata si Shane, yung BFF ko na kasama ko palagi sa travel. Taga San Pablo din siya. Nakapunta na kami doon one time. Ayan, shout out po sa inyo Magkawas family. Hope to see you pag napunta kami dyan sa San Pablo. Pag nabisita ko si Shane. Ingat po kayo palagi and God bless. And guys, sa YouTube ulit kay Baby Koba, shoutout po all the way from Canada. Thank you so much po sa panonood ng mga vlogs, and I hope na enjoy nyo pa rin. At sana guys, sa mga share shoutout ko, hindi nyo lang hinintay yung shoutout nyo ha. Panoorin nyo yung mga ibang vlogs natin, hindi lang sa Boracay. Meron pa tayong mga vlogs sa iba't ibang bansa guys. Pero mas feel ko na damihan ko na lang siguro yung mga domestic flight. Kasi sa mga friends and ano natin dyan, subscribers na nasa ibang bansa na gustong magbakasyon sa Pilipinas, for sure gusto nyo syempre mga pwedeng puntahan. So bahala na, okay? Basta gagawin natin yan. Sa YouTube again, shout out kay Nanchalan 0-0, ito Desquitado family. Shout out po all the way from Cebu. Ay, bala ko mag Cebu. Hope to see you there. Ingat po kayo. And God bless po sa Desquitado family. Thank you so much sa panonood ng mga vlogs natin. And hope to see you soon guys. Basta pag nakita nyo ako somewhere kahit naman hindi sa Cebu, hindi sa Laguna, kahit hindi sa Boracay, basta makita nyo akong somewhere, paki-approach ako. Okay po? Okay po. And guys, shout out din kay J. Paul Gamboa Ramiro. Ayan, kompleto ha. Ayan, pahabol shout out sa'yo. And hope to see you soon. Hindi man magtugma yung mga plano natin, basta pag pumunta ka ng Pilipinas, sabihan mo ako, okay? Basta see you soon. Thank you sa pangungulit. Thank you sa pagme-message. And God bless. And syempre sa family mo na rin, regards. Thank you so much. Ayun guys, medyo lumipat lang tayo ng peso kasi may gusto mag-picture doon. Tapos balik din tayo doon. Alright guys, shout out kay Eric Ordonez na nag-message sa atin sa Instagram. Palagi nanonood ng mga vlogs natin. And pupunta sila ng Boracay. Tapos kasama niya ang daughter niya. Special shout out kay Elise Micaela Ordonez. Congratulations kasi I heard na may honor ka. Tuloy-tuloy mo lang yan. And huwag ka maging pasaway sa parents mo ha. Ayan, I hope mag-enjoy kayo sa Boracay. Kahit wala ako doon, enjoy nyo lang, sulitin nyo. Sobrang daming pwedeng gawin sa Boracay. And Eric Ordonez, thank you po sa pag-message sa akin. And syempre sa panonood na rin. Ingat po kayo, mag-enjoy kayo sa Boracay, and God bless. And guys, shout out na rin kay Jake Elizaga, na si Super Jake Super Ingo sa YouTube. Sana huwag ka magsawa sa panonood ng mga vlogs. Hope to see you soon. Syempre, ingat ka palagi, and God bless. Shout out. Shout out. And guys, shout out din kay Mark and Lisel Justiniano. Ayan, thank you so much. Syempre sa walang sawang panonood ng vlogs, and regards na rin sa husband mo. Thank you. Sana makita ko kayo kahit na magka-syudad lang tayo. So ayun, I hope to see you soon talaga, and God bless. Thank you again. Ayan, balik na tayo dun guys. After nito guys, kapag gusto nyo magpa-shoutout sa ibang vlog na inad ko lang talaga to. Ayan, so okay na tayo. And the moment of truth, the moment that we've all been waiting for. Ay! Wait! Nakikita nyo, wait lang. Yung sabi ko sa inyo na paginipan ko, gusto ko i-share kasi ano naman to, feeling ko naman makaka-relate kayo guys. Nagawa ko na kasi siya, siguro parang nung napaginipan ko, sinasabi ko rin kasi siya. May video na ako dati before. May video na ako before nito na pinost ko sa Facebook. Parang
couple of years ago na, parang motivational video. Pero actually may pinagayahan kasi ako. Kasi for sure baka yung iba hindi nakita yung video na yon nung kung saan ko kinapi para at least na share ko rin, di ba? Syempre credit to the owner. Ganun tayo. Pero may sarili tayong interpretation. So ganito guys. Okay, so magiging seryoso muna tayo ha. At ito yung parang pinaka-outro na natin. Seryoso muna tayo. Ayun na naman. Wait. On a serious note, makikita niyo yung ating yung other side natin na seryoso. Yeah, so okay na siguro to. Okay na siguro, no? Mukha ba ako maliit? So guys, i-share ko rin din sa inyo yung napaginipan ko kasi gusto ko siyang i-share. Kasi dahil sa panaginip ko, nagising ako. Naalimpungatan, kaya gusto ko siyang i-share, okay? Tapos sabi ko nga sa inyo guys, sorry naman kung sobrang daldal ko sa mga vlogs natin. Pero one thing I'm sure of, puro tips or puro guide o basta related sa travel yung mga sinishare ko. Pati na rin syempre yung mga kakulitan natin, ha? At least gusto ko nagpapakatotoo ako kasi gusto ko mahalin nyo ako kung ano ako. Ganon. Kasi ito, isisingit ko lang kasi guys, may mga pailan-ilan na nagko-comment na, di ba travel vlogger ka, ba't puro kwento na lang nangyari? Basta guys, sabi ko nga sa inyo, ang dami nangyayari sa mundo, matatanda na tayo, kung ayaw nyo na mga ganyan, lipat kayo ng channel. Ganon. Kumbaga parang, paproblemahin ko ba yun? Kung hindi nyo nagustuhan yung vlog natin, shasha away. Ganun guys, basta abangan nyo yung vlog natin na i-highlight natin yung mga ganyang comment, okay? Hindi dahil gusto ko maging sarcastic, hindi dahil pahiyain or pagsabihan sila, kundi para pasalamatan sila. Basta abangan nyo yun. Ito na naman tayo sa daldal. Ang daldal ko kasi, gusto ko, pinarek kakwentuhan ko kayo. Share ko na. Kasi guys, nalimpungatan ako, diba? So ganito, pag-usapan natin yung salitang kamusta ka, ganon. For sure yung iba sa inyo guys na friends ko na sa FB, maltagal na, baka alam nyo na to or nakita nyo na to before sa video ko. So guys, gusto ko kayong tanungin, kamusta kayo? Like, kamusta yung nararamdaman nyo ngayon? Kamusta yung estado nyo ngayon sa buhay? Kamusta kayo sa trabaho? Kamusta ka sa pamilya mo? Kamusta kayo? O diba, marinig mo man yung word guys na kamusta ka, nakakataba minsan ng puso dahil parang alam mo sa sarili mo na ay concerned itong taong to, kaya nangungumusta. At saka sobrang sarap niyan guys, tanungin or sabihin sa mga kakilala nyo, sa family member ninyo, sa kaibigan ninyo, sa partner ninyo, sa mga anak ninyo na like, kamusta kayo? Oo. Di ba yan nga yung nagiging parang initial question ng mga foreigner, di ba? Like, how you doing? How are you? Mga ganyan. So, di ba ang sarap sa feeling. Pero ito ang tanong ko sa inyo guys. Ito ang tanong ko sa inyo. Lalapit tayo. Ikaw nanonood ka, tanungin kita. Dumating na ba sa point sa buhay mo na tinanong mo yung sarili mo kung kamusta na ba ako? Like yung tipong pagising mo sa umaga, syempre magpe-prepare ka. Pagtingin mo sa salamin, nakita mo yung sarili mo. Kinamusta mo na ba yung sarili mo? Like, kamusta na ba ako? Pagod ka sa trabaho, pag-uwi mo, maglalaba ka pa, magluluto ka pa. Pagod ka sa school, mag-aaral ka pa pag-uwi mo. Tapos, nakakalimutan mo kamustahin yung sarili mo. Yung tipong sasabihin mo, titingin ka sa salamin at sasabihin mo, kaya ko pa ba? Ako pa ba ito? Oh my God, bakit ako napapalood? I-comment nyo nga guys kung kamusta kayo. Hindi masama guys na kamustahin yung sarili nyo from time to time. Kasi alam niyo, sa sobrang dami natin ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay, minsan nakakalimutin natin kamustahin yung sarili natin, na tanungin natin, oh my God, kaya ko pa ba? Lalo na yung nafe-feel nyo na para magkakasakit na kayo, kakayanin ko pa ba? Kaya guys, okay lang mapagod. Okay lang na magkasakit kasi part yun ng buhay eh. Pero ang wag na wag nyo gagawin is yung sumuko. Wag na wag nyo hahayaang sirain ng mga tao sa paligid nyo yung mental health ninyo. Wag na wag nyo hahayaang sirain ng mga negatibong bagay sa mundo yung pagkatao ninyo. Okay lang mapagod at usong-uso guys ang magpahinga. If ever mapagod kayo, ikaw, kausap kita. Pag mapagod ka, magpahinga ka. Mag-travel ka since related tayo sa travel. Manood ka ng mga vlogs ko. I'm not sure kung yung iba sa inyo natutuwa at nagiging masaya sa panonood ng mga vlogs ko, pero habang may mga taong naniniwala sa akin at nagko-comment na nagiging happy feel nila yung vlogs ko, I'm so grateful. At i-congratulate kita. If ever gusto nyo nakausap guys, andito lang ako. Alam niyo yan, ang dami kong time para sa inyo na mag-reply
sa mga naging kakakulitan ko. Kung darating yung time na gusto nyo umiyak, okay lang umiyak. Mapalalaki, makapababae, walang pinipili yan guys. Ilabas nyo. Mas masama pa yung kinikimkim. So, yun yung gusto kong i-share. Kasi parang, nung napag-inipan ko siya, parang may sinasabi na, sige gumising ka, i-share mo. Kasi, for sure, marami dyan guys. Marami tayong friends, marami tayong mga subscribers na hindi natin alam yung pinagdadaanan. Kahit ako mismo masaya akong tao. Pero syempre, may mga times pa rin na nagkakaproblema tayo. And it's part of life. Lahat ng problema guys, dapat dumaan lang. At dinadaanan lang. Huwag na huwag kayong titigil, daanan nyo lang. Sa mga nakakarinig nyo to, I'm proud of you. Sobrang proud ako sa mga na-achieve nyo. So let's all be happy guys. Let's enjoy every moment. Saan man kayo sulok ng mundo, I'm so proud of you and I love you. So guys, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi for sure may mga tao dyan na hinihintay marinig to. Kamusta ako? Kamusta kayo? And again guys, thank you so much sa walang sawang suporta. And special shoutout na lang din basta lahat kayo actually, sa lahat basta pinanood niyo yung vlog ko, mapasubscribe man kayo hindi, nakatulong man ako hindi, thank you so much. And especially guys sa mga nagdo-donate, guys hindi nyo naman kailangan pero syempre gusto ko pa rin magpasalamat sa inyo. Basta don't worry, lahat yan may mapupuntahan. Kwento ko na lang din since may mga gustong marinig yung parang personal life ko. So bali, nag-start kasi ako guys mag-travel way back 2011. Tapos almost every month din may travel ako. Syempre hindi pa tayo nagpo-vlog doon, hindi pa uso yung vlog noon. So yun, pero may mga videos ako, may mga pictures ako kung saan tayo pupunta. Ang ginagawa ko syempre ipon, trabaho, ipon, tapos bakasyon. Kasi guys sobrang nakaka-unwind ng bakasyon. Kasi marami ako natutunan. Naging open-minded ako na alam mo yung biglang, ay may ganito pala. Ay okay pala yung ganito. Yung mga ganong factors, ganong mga scenario. And hanggang ngayon sa biglang nauso yung vlogging, parang gusto ko na i-share sa inyo guys. Lahat ng natutunan ko, lahat ng nakikita ko, lahat ng view, lahat ng experience, kahit hindi ko kayo literal nakasama dito, sa mga tao dyan, sa mga friends natin dyan na hindi makakapag-travel or natatakot lumabas ng bansa or mag-travel, sa mga masyadong busy, tapos sa mga friends natin dyan na medyo may edad na at hindi na kaya mag-travel, at sa mga friends natin dyan na sabi na kahit frequent travelers, as much as possible gusto kong magbigay sa inyo ng tips and guide, and also gusto kong ipa-feel talaga yung pinaka-goal ko ipa-feel ko na parang kasama ko kayo, na kaibigan ko kayo dito, kasama tayo, tinutour ko kayo kahit paglabas pa lang ng hotel, pag-akyat pa lang ng kung saan tayo activities, or basta ganun, yung parang step by step guys. Mahabaan man kayo o hindi sa vlog natin, gusto ko para siyang walkthrough na kasama ko kayo. Kung nasanay kayo guys dun sa mga reels at saka sa Facebook at saka sa Instagram o sa TikTok na medyo shortcut, hindi ako ganun guys. Kaya tanggapin nyo na kung ano ko. Gusto ko kasi basta kasama ko kayo. Yun Gusto ko kasama ko kayo. Okay? Kung hindi naman sa inyo or hindi kayo yung market ng vlog natin kung paano ako mag-content or mag-vlog, okay lang din naman. Doon na lang po kayo sa sa mga gusto ninyo. Kasi mahirap nang mai-compare na naman tayo sa iba. Ayun. And nung time kasi din na yun, di ba nakwento ko sa Boracay natin na meron kami business. So syempre may magandang income kaya nakapag-travel pa rin. Ibig sabihin, going back to sa mga nagdo-donate, gusto ko pa rin na galing sa akin yung perang pinanggagastos ko sa mga travels natin. Kaya ang mangyayari, yung mga nado-donate, guys, don't worry. Kahit na pangkape ko pa yan, sinasabi yung pangkape, okay lang, sige magkape tayo. Ipangkakape ko. Pero yung the rest, guys, iniipon ko siya. Like, alam nyo naman na medyo garanti tayo sa mga tip, sa mga taong feel ko deserving na makatanggap ng, alam mo yun, kahit pa paano tip na rin, doon ko siya binibigay. Ganon. Okay? So, your money is in good hands, so don't worry po. Basta gusto ko pa rin, yung travel ko, money ko, parang ganon. Ayokong manghingi ng mga ay may ganun ha, ang bad kasi may mga vlogger, mga travel vlogger na parang maraming mga di ba, maraming nagko-comment na punta ka naman sa ganito, punta ka naman sa ganyan, tapos biglang magbibigay ng GCash number. Kasi kung sabi, parang ang ending na gusto niyo pumunta ako dito, di ba, mag-donate kayo, yung ganun, wag ganun. Ang bad, galoka. So ibig sabihin yung pagbablog mo parang may ibang meaning, di ba? So ganun.
And guys, share ko na lang din, last na to, sa mga nagtataka na sabihin na, ay, ang tagal mo naman sa Boracay, ang dami mong vlog. Ang tagal mo naman sa, nung nagdanang, ang tagal mo naman sa Danang. Ano ginagawa mo? So guys, ganito yung technique. In one day, nakakatatlong vlog ako. Nagpapalit lang tayo ng damit. Tapos minsan alam niyo yan, may shots ako sa umaga, bilang hapon, tapos bilang sa gabi. Kaya naman, kung kaya. Pero pag hindi ko kaya, kailangan ko magpahinga. Kasi pag nagkasakit tayo, automatic, wala tayong magagawa. So ganon, tatlong vlog in one day. O di ba kalain yun? Parang sa isang araw, na stay ko dun sa pinupuntahan natin. Pag nakatatlong vlog ako, edi tatlong araw agad yun, di ba? Good for 3 days. So, ganun siya, guys. And pagpasensyahan nyo na, ha, kung medyo mahaba yung mga journey natin or masyadong marami tayong vlog. Kasi gusto ko, parang pag nag-highlight ako ng ginagawa natin, basta gusto ko palagi kasama kayo. Ayun lang, guys. Basta, I hope to see you soon. Basta pag nakita nyo ako, guys, somewhere, kahit saan pa yan, i-approach nyo ako, kahit busy ako, kahit nakikinig ako ng music, kahit kung ano-ano magagawa ko. I-approach nyo ako. Okay po? Ayun lang, guys. So, I hope, again, na-enjoy nyo. Wait, may insekto sa lens. And again, guys, thank you so much sa mga sumubaybay ng Boracay vlog natin. And I hope to see you guys sa Boracay or kahit sa ibang lugar. And enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Travel lang ng travel, guys, hanggat kaya. You will never get to this age again. So please do whatever makes you happy. And sabay-sabay tayo. And follow me as we discover the world one step at a time.